Sa ngalan ng ayuda, ibinyahe pababa ng bundok ang isang nakaratay ng senior citizen sa Quirino. Sa Mandaue City naman, di na nakauwi ng buhay ang isang nanay na nawala ng malay habang nakapila sa ayuda. May report si Ian Cruz. Hindi aning palay o gulay kundi bedridden na senior citizen ang hatak-hatak ng kalabaw. Sa masukal na bulubundukin ng Cabarogis ang kabisera ng Quirino. So, siyang butan to pa yun. Ibinaba siya sa kapatagan para makuha ang 3,000 pisong social pension mula sa DSWD. Kwento ng kanyang anak, sa pagkakaalam nila, kailangan personal na madala ang ama sa poblasyon o sentro ng bayan para makuha ang ayuda. Inabot ng 1 oras ang kanilang paglalakbay at nang malaman daw ng DSWD na ibinaba sa bundok ang matanda, agad nila siyang sinalubong. Paglilinaw ng DSWD, hindi na kailangan dalhin sa kanila ang mga beneficiary gaya ni Lolo na bedridden o nakaratay na. DSWD daw ang pupunta sa mga gaya niya para maabutan ng ayuda. Sa Mandaue City, pinilahan ang pamamahagi roon ng ayuda para sa mga sinalanta ng Bagyong Tino noong 1 taon. Kabilang sa mga pumila, ang isang inang edad 31 na ayon sa kanyang pamilya ay nagbabaka sakali para sa 5,000 pisong ayuda. Pero habang nasa pila ng validation, nawalan umano siya ng malay. Kanang 30 minutes nga kuan gipakabaya ayan lang nagipasagdan akong anak. Whining ayan yung nagikapa kay gipatol na. Gipatol na. Karon kay ang bata nanlagom na sa mga kuko tanan tibok lawas niya. Karon gi-CPR na nila. Mao na nitabo nga ang bata kato pag CPR la bugto na gid ang bata nako ana. Naatay BDR mo. Naatay mga kuan rescuer ngano man may inana man na. Pinabulaanan ng kanyang ama na may epilepsy ang anak. Pat kabukan na kintaw ng gibiyaan kung may kala ng ayuda. Nangingin kaban nga yawat gidin taon. Ligid lalim. Panawagan ng kanyang pamilya, ilabas ang CCTV footage kung saan nangyari ang validation. Nagbigay ang kagawaran at City Social Welfare Office ng financial assistance at iba pang tulong sa pamilya ng biktima. Wala pang opisyal na pahayag ang DSWD sa insidente. Ang City Administrator ng Mandaue humihingi na raw ng incident report bago sila maglabas ng pahayag. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News.